Hindi masyadong maganda, meron tayong pinadampot, pina-entrap, pinakulong na empleyado ng Office of the Building Official. Hindi po ako normal na mayor. Mga kababayan, balikan natin ang video na ito na kung saan pinahuli mismo ni Mayor Vico ang kaibigan nito dahil sa pangungurap sa mismong City Hall. Ang tao pong ito, kaibigan ko. Ako po nag-recommend sa kanya, may pasok siya sa City Hall. Hindi niya first time ito gawin. Akala ata niya, mga kababayan, na may special privilege siya dahil kaibigan niya mismo ang mayor. Walang kaibigan dito. Pag may ginawa kang krimen, pasensya na, 4 years ko na po winawarningan ng mga empleyado natin. Sabi nga ni Mayor Vico Sotto, walang kaibigan pagdating sa krimen. Dahil ang pangarap ko, ang goal ko dito, ay pagkatapos ng term ko, mas maayos ang iiwan kong LGU. Mas mahirap nang maging korap. Para ayusin ang isang problema, aminin na nandun yung problema, i-acknowledge yung problema, at i-address yung problema. Walang problema na naayos na nagbubulag-bulagan tayo. At yan ang patunay na ang pamahalaan ng Pasig hindi basta salita lang, kundi may gawa. Last week, may mga pangyayari pang hindi masyadong maganda. Meron tayong pinadampot, pina-entrap, pinakulong na empleyado ng Office of the Building Official. Dahil humingi po siya ng 15,000 at mukhang hindi niya first time ito gawin. Para sa kaalaman po ng lahat, yung tao pong ito, kaibigan ko. Ako po nag-recommend sa kanya, may pasok siya sa City Hall. Pero pinapatunayan natin, pinapakita po natin sa lahat na walang kaibigan dito. Pag may ginawa kang krimen, pasensya na, 4 years ko na po winawarningan ng mga empleyado natin. Mula sa lahat ng, lalo na client-facing natin, 4 years na naman ako nagsasabi na talagang maghihigpit tayo. Hindi naman siya yung una din na na-entrap at napakulong. Pero baga, tama na. Huwag po ninyong kalimutan, hindi po ako normal na mayor. Hindi politika ang tinitingnan ko. Ang tinitingnan ko, at hindi rin ako interesado sa mga achievements ko, ganyan. Hindi ako masyadong concerned dyan. Ako naniniwala ako, gawin ko ang trabaho ko araw-araw. Darating rin yung mga achievements na yan. Darating rin, pero hindi ko yun iniintindi. Ang goal ko lang, at kaya ako tumakbo bilang mayor, at kaya ako naging mayor, at kaya ako tumakbo ulit ng second term para mayor, dahil ang pangarap ko, ang goal ko dito, ay pagkatapos ng term ko, kung maka 3 terms man ako, bahala na ang Diyos, pero pagkatapos ko bilang mayor, mas maayos ang iiwan kong LGU. Mas mahirap nang maging korap. At tandaan po natin, ito yung lagi natin sinasabi, hindi tayo bara-bara kumikilos. Meron tayong, political science student ako, may theory of change tayo, na gusto natin, unti-unti natin baguhin ang hindi lang LGU, kundi kultura natin bilang mga Pasigenyo at bilang mga Pilipino ang binabago natin dito. Yung korupsyon, sa totoo, kahit palitan mo ang mayor, kahit maayos, konsehal, lahat yan, ang totoo po niyan, naisa kultura na po. Nasa kultura po natin yung mga korupsyon na yan. Ayun nga, lagi kong ginagamit na example pag nagsasalita ako sa mga paaralan, sa mga school, sa mga pamantasan. Lagi kong ginagamit na example, pag nagmamaneho ka, pinara ka ng traffic enforcer, ano una mo may isip? Ayaw mo man aminin o hindi, pero gawin mo man o hindi, sana hindi natin ginagawa, no? Pero gawin mo man o hindi, papasok sa isip mo eh. Abutan ko na lang kaya yung enforcer para hindi ako tikitan. Totoo yun, aminin natin o hindi. Pero bakit ganun? Kasi na-institutionalize, na isa kultura po yun sa atin sa Pilipinas. Kailangan aminin natin. Ang first step para ayusin ang isang problema, aminin na nandun yung problema, i-acknowledge yung problema, at i-address yung problema. Walang problema na naayos na nagbubulag-bulagan tayo. At yung korupsyon sa pamahalaan, aminin din natin, hindi yan maayos sa loob ng 1 taon, sa loob ng 4 na taon, sa loob ng 9 na taon. Generational po yan. Pero sana, habang tayo po ay dumadaan sa mundong ito, dumadaan sa lokal na pamahalaan ito, gawin natin yung part natin para may urong ng konti yung kultura natin. Yung hindi magagandang kalakaran, may urong lang natin ng konti. Success na po yun para sa atin.
At sa mga kawani po natin na gumagawa pa rin ng mga kalokohan, proud ako sa ating lokal na pamahalaan. Kasi totoo naman na kahit i-acknowledge natin o hindi, ang totoo po niyan, yung mga lumang kalakaran na hindi maganda, yung mga corrupt practices, karamihan naman po talaga ay tumigil na. Karamihan sa mga empleyado natin ay aligned dun sa mga prinsipyo natin ng mabuting pamamahala. Meron tayong mga example. Sa bawat example natin na may humingi, may tumanggap ng lagay, sa totoo niyan, si PDO natin, kahit naman mga Office of the Building Official staff natin na iba, ang dami ko na rin narinig ng kwento na inalok sila, inabutan sila, tinanggihan nila. Ang dami na rin niyang kwento. May mga empleyado tayo na pag sinabing no contact policy talaga yung pinapatupad. Kaya proud ako sa ating mga kawani. Siguro karamihan, ganun na po ang ginagawa. Pero may ilan pa rin. Bukod po dun sa nahuli nung nakaraang linggo na tumanggap, actually 10,000 na lang yung tinanggap niya, nakipagtawaran pa 15,000 yung una niyang hiningi, tinanggap niya para kakapalit daw ng pirma ng Office of the Building Official. So nahuli siya, tinanggap niya yung 10,000. Hindi ko lang alam kung itutuloy ng complainant, pero siguro naman the fact na naaresto siya, napakulong ng ilang sandali, siguro malaking na yun sa kanya. Alam mo, sa panahon ngayon, bihira na talaga ang ganitong klaseng leader. Marami dyan kapag kakaibigan, pinagtatakpan. Kapag kapanalig, pinapabayaan. Pero kay Vico, walang palakasan, walang kamag-anak, walang kaibigan pagdating sa mali. At ang maganda pa, hindi lang niya ito ginawang issue ng isang tao. Ginawa niyang aral para sa lahat. Sabi pa nga niya, hindi ako normal na mayor. Hindi ako politikong tinitantya ang kilos ko. Ang tinitingnan niya, hindi trophy, hindi achievement. Ang gusto niya, baguhin ang kultura. Kasi tama siya mga kababayan, ang korupsyon hindi lang problema ng iisang opisina. Kultura na ito na kailangang mabago sa isip ng bawat Pilipino. Kaya kung iisipin mo, simple lang ang bisahe ni Mayor Vico. Walang forever sa posisyon, pero may forever sa magandang halimbawa. Sabi pa niya, ang unang hakbang para baguhin ang kultura ay aminin na may problema. At yan ang ayaw gawin ng karamihan. Aminin na mali at itama. Kung lahat ng leader ay kasing tapang at kasing linis ng intensyon ni Vico, baka hindi na natin kailangang ipagdasal araw-araw na sana mawala na ang korupsyon. Kasi unti-unti nagiging totoo na. Kaya mga kababayan, ito ang gusto kong iparating. Si Mayor Vico Sotto, hindi lang mabuting mayor, isa siyang halimbawa ng leader na may paninindigan, puso at dangal. Hindi lang niya binago ang sistema, binabago niya ang kultura ng pamahalaan, unti-unti, tahimik pero totoo. Kaya saludo kami sa iyo, Mayor Vico. Sana ay dumami pa ang katulad mo, isang leader na hindi lang nakikinig, kundi gumagawa ng tama. Good job, Mayor Vico Sotto! Ako nga pala po ang Kuya Jay nyo na palagi nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.